Okay mga boss, welcome back at meron tayong gagawing special review ngayon. So tamang-tama nagkasabay itong dalawang to o nagkasunod dito sa shop. So magkakaroon na tayo ng review. Ano bang mga asahan natin dito sa review? Aalamin natin yung specs nila, specification nila, yung mga functions nila, yung mga features nila, kung alin ba yung magandang features, sino ang mas malakas. Wala po tayong sound test dito ha, wala pong sound check dito. So sa ibang vlogger yon yung ginagawa na nagbabase lang sa sound check. Dahil tayo ay isang technician, legit na technician, i-review natin base sa laman. Yun ang katotohanan, base sa laman. Yung nagre-rely lang sa sound check ay depende po yan sa ano. So sa ibang vlogger po yun. Ang sa atin dito ay i-review natin kung ano talaga yung laman. Doon tayo magbabase kung ano yung masasabi natin, kung alin yung mas malakas sa dalawa, alin yung mas maganda. Okay? At saka yung pricing pala. Tika lang, silipin ko muna yung price nito. Hindi ko kabisado, saglit lang. Sinilip ko muna sa online yung price range nitong dalawang amplifier to. Hindi rin pala nakakalayo yung presyuhan nila mga sir. Ang price nitong price range nitong Sakura, may nakita ko nito sa online na as low as 9,800. Pero hanggang 11,000 pa 12,000. So mga 9,000 to 11K yung pinaka price nito. Ito din naman nakita ko halos nasa 10K ata yung pinakamura, tapos 11K plus naman yung pinakamataas. Iba-iba kasi yung pricing nila. So ngayon pag-usapan natin features muna. Features muna tayo sa harapan. Si Sakura 757 ay merong features niya muna sa microphone. So meron siyang volume ng echo, yan. Tapos mic master volume, yan. Tapos yung mga accessories naman o yung mga dagdag features naman sa microphone ay meron siyang delay, repeat, effect, bass at saka treble. Yung tone niya para sa microphone ay dalawa. Bass and treble lang. Tapos sabi ng mga treble daw. Sige, treble na. Sabi naman ng iba hindi to bass, bass daw to. Bahala kayo kung paano nyo i-pronounce. Mic input dalawa. Yan. Tapos yung control niya LR, hindi, ito pala K. Ang K niya ay para sa tono to ng boses, kung gusto niyo parang pababa, pataas, yung parang boses, ito boses tiyanak, ito boses ngongo. Parang ganon. So pag pinindot nyo to, pag binaba nyo, basta na-adjust yan, nandito yan, makikita nyo dyan. Pipindutin nyo to, tapos pwede kayo mag-adjust yan ng key yan. Key control, ito yan. So pipindutin nyo yan pababa, B1, B2, B3, so yan, ganun mo yan. Hanggang dito yan. Tapos dito naman, pag pinindot mo, 1, 2, 3, 4, yan, yung key. Yung sa key control, ito yun. Tapos yung LR auto, ayan, pag pinindot mo yan, pwedeng ETS-NL, ETS-NR yan. Yan, pag pinindot mo. Ito namang source para sa input yan. LD, CD, DVD, VCR, auxiliary yan. Tapos, meron siyang microphone 1, 2, 3 na kanya-kanyang pihitan ng ng microphone. So, kada slot may kanya-kanya silang volume. Sa tone control naman niya, bass treble lang. Yan, bass treble lang. Tapos meron silang assist, mic master assist, music volume assist. Yan. Yan yung feature sa harapan ni Sakura 757. So tingnan naman natin dito sa sa AB9000 USB karaoke amplifier. Balance, low, high sa music. Yan. Parehas lang sila ni So balance, bass, treble, at saka ito naman yung low para sa bass, treble naman para sa high yan. Tapos balance. So same lang din sila pagdating sa tone control ng music. Yan. Yung microphone input naman ni Sakura AB9000 ay dalawa lang. So lamang si 757 kasi tatlo sa kanya. Para naman sa tone ng microphone. Ang tone naman ng microphone ni Sakura AB9000 ay low, middle at saka high. Samantala kay sa tone naman ni 757 sa mic ay dalawa lang.
base at saka treble lang. Ibig sabihin low at saka high lang. So lamang si Sakura 5000, Sakura 9000 pagdating sa mic tone. Yan. Sa mic tone. So kasi may middle pa siya. Sa kanya wala na. Tapos mic volume, plain lang na mic volume lang. Yan. Tsaka echo at saka delay. Yan. Echo at delay meron din. Lamang naman si pagdating sa mic effect. Yung echo effect na meron siyang delay, may repeat pa siya. Tapos yung pinaka effects niya talaga. Samantala dito kay echo at saka delay lang. So lamang si 757, so back and forth yung lamang nila. Tapos lamang in overall siguro siya kasi may individual siya na volume para sa mic input siya isang volume lang. So kung gusto mong simplicity, okay ka dito kay Sakura 9000. Pero kung gusto mo maraming mga timplahan, dito ka kay Sakura 757. Okay, added features. Yung music volume, wala na siyang music assist na mga katulad nito. Wala si 9000. Pero kahit wala naman yan, okay lang yan mga sir, mga boss. As per as personal opinion ko. May added features lang si na USB card at saka SD. Saka yung input niya yan. Parehas lang din naman. Parang lang. Yung input niya at saka yung source niya, parehas lang yan. So, tayo sila dyan. Pagdating naman dito sa SDMMC, meron din naman yung isang model ng 757 na may Bluetooth na nga. So, naunang model to. So, okay lang yan. Ngayon, sisilipin natin yung likod naman nila bago tayo pumunta sa gitna. Okay? Ito naman si 757. Ang nakalagay dito kay 757 ay max power output daw niya ay 1650 watts by 2. Yan. Dito naman, ang declare naman dito kay power output niya ay 1800 watts by 2. So kung babasihin natin dito sa sinasabi na features niya or specification niya ay lamang. Kasi 1800, 1650 lang to si 757. So added features na wala kay kay Sakura AB9000. Mic 4 at saka mic 5 min input, meron pa siya. So wala na si AB9000. Tapos yung pinaka niya, meron siyang video input selector. So pwede itong pang video okay or pang So pero sa mga nagsasounds, madalang lang gamitin to. Yung video input yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos output. So madalang yan. Kung may TV ka dito, tapos may mga ka dito, sabihin na natin LD-CD yan. Sa LD at saka sa CD wala namang video yun eh. DVD may video. Yung VCR meron din. Auxiliary wala namang video yun eh. Pero lang yan. Audio input set. Yan. Audio input set meron din naman ng music gain limit. Parehas lang din yan. Speaker selector o speaker output. Terminal. Bali 4. Right. Left. A and B. So, ganoon din naman, A and B din yan. Parehas lang. Fan. So, yung fan ni sa likod ay meron. Yung fan naman ni 9000 ay nasa likod na. So, parehas lang naman silang made in China. Yan. Made in China, made in China. Kinsonic. Wala bang tatak na Kinsonic to? Wala. Ayan, meron. Kinsonic. Ayan, may serial number pa. May serial number din yan. So, legit na mga Sakura amplifier to. So pagdating sa likod, lumalamang talaga sa features kasi napakasimple lang ng niya eh. May FM antenna nga lang. Ito may FM, siya wala. Yun, back and forth yung Ngayon, ang gagawin natin ay sisilipin natin yung transformer. Ayan, transformer ni Okay? So tagilid ko muna. Nasagi ko yung ilaw. Bago tayo magpunta sa transformer ay puntahan muna natin yung capacitor. Si 757 ay mayroong 12,100 volts capacitor, 4 na piraso. Si naman, si EB9000 ay 10,000 din, 100 volts dalawa. Okay? Yung gamit na transistor ni tawag dito ni 9000 ay NGW. Ayan, tingnan natin.
Malabo, no? Ayan. So, NGW 281 or ang katumbas din niyan ay C5200. So, bali ito ay ano, anim na transistor kada channel. So, kung titingnan nyo dito, ayan. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganon din dito sa kabila, natabunan lang, hindi makita. Si ano naman, si 757 naman ay ilawan natin. Meron siyang 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bali apat na apat lang. In terms of transistor, lamang si 9,000. Okay. Transformer size naman, ito hindi pa natin nalilinisan kasi re-repair pa natin to. So sukatan natin. Ito yung metro natin, yan. So yung pinaka size nito ay 4 inches yan. Yung height niya 4 inches. Dito sa kanya ganon din, 4 inches din. Yung lapad naman ay 5 inches. Yung lapad din naman ay 5. So malamang sa tansya ko yung core na ginamit sa dalawang to parehas lang. Magkasing laki lang po yung transformer nilang dalawa. Ayan, magkasing laki lang. Ngayon, pag-usapan natin yung supply ng transformer. Unahin natin si 757. Ayan, linisan natin. Tapos paano ba to? Masilip ko ba to? Kaya pa ba? Ayan. Yan, si 757 yung supply ng main amplifier niya ay 59.059 volts. Dito naman kay kay 9,000 ay 62.062. Okay? In terms of supply, mas mataas to si 9,000, 62, bali 59, 60, 61, 62. So 3 volts lang ang tinaas, halos hindi naman nagkakalayo. Lamang lang ng capacitor to kasi 4, ito 2. Siguro sabihin natin na in terms of power, lamang ng konti ito si si EB9000 in terms of power ha. In terms of power, mas lamang to kasi mataas yung supply niya. Tapos yung transistor niya, bali 12 piraso. Itong transistor naman na gamit ng ay tawag dito, 8 piraso lang. So in terms of power, pa sa akin lamang ng konti. Lamang ng konti si EB9000. Sa features naman, overall features, lamang si 757. So yan mga boss, sana natulungan ko kayo kung sakaling kumbaga undecided kayo, nahirapan kayo mag-decide kung alin yung bibili nyo, kung 9,000 ba o 757. Sa pagkakaalam ko, nauna si 757 lumabas kasi may 737 to yung nauna sa kanya bago si EB9000. Okay? Kung gusto niyo naman ng simplistic lang o simple lang yung features, dito kayo kay EB9000. Kung gusto niyo maraming features na malakas-lakas na rin, dito kayo kay 757. Pero pagdating sa power niya, halos hindi yan nagkakalayo mga boss. Kunti lang naman din, nagdag 3 volts lang naman eh. Okay lang sana kung mahigit 10 volts yung nilamang. So kunting-kunti lang. Ngayon ang pinaka-last na part dito sa gagawin natin ay pinagpaalam ko to sa may-ari, mga sir, mga boss. Hindi ako basta nagkakat-kat ng nang hindi ko pinapaalam. Aalamin natin kung pure copper ba yung dalawang to. Yun ang isa sa mahalagang dapat malaman para sulit naman yung pera nyo, di ba? Okay? So hanap ako dito ng magandang slot. Ito nakahanap na ako. Hanap tayo ng single lang dito na tapos tatalo pa natin ito siguro dito banda.
Masilaw, no? Okay. Yun lang. Halos hindi naman sila nakakalayo talaga kung babasihin lang din yung power. Lamang lang ng konti ito. Pero konting-konti lang yun kung babasin. Kung maganda naman yung setup nyo, maganda yung mga processor na ginagamit nyo, kinakabit nyo dito, hindi na magkakalayo yan para sa akin. Yung price naman nila hindi naman nagkakalayo. At saka last masasabi ko bago natin i-reveal kung tanso ba o hindi. Yung kung yung price na nakalagay sa kanya ay deserve nila. Kumbaga tawag dito, okay yung price niya, sakto sa laman. Sakto sa laman. Saglit lang mga boss at hanapan natin ng space o saan yung tamang pwesto ng babalatan natin. Tuloy tayo na kiskisan ko na dito tayo kumuha ng isa. Sa muna? Sa 757. Ito kumuha tayo ng slot na isa, yung kiniskis natin. Tika lang, ayaw masum. Ayan. Ayan yung patunay mga sir, mga boss. Yung Sakura 757 ay pure copper. Ayan, kitang-kita nyo naman ang kiniskis ko. So tatabunan din ulit natin yan. Tatapalan din ulit natin yan. So pure copper si 757. EB9000. Tingnan natin. May inslat tayo dyan. Ayan. Malikot lang yung kamay ko. Ayan. Ayan, pure copper din si Ayan o. Ayan, pure copper din si EB9000, mga sir, mga boss. Ayan o. Pure copper din. Okay? So, ibig sabihin yung dalawang to, parehas pure copper. At ang masasabi ko naman sa buong kahit anong brand siguro, basta ang amplifier nagkakahalaga ng mga 9,000 o 8,000 pataas, puro pure copper na ang gamit niyan. Yung mga nasa below 5,000, may ambulansya. Padaanin muna natin. Hindi ko sure lahat kung pure copper yan. So yung price range na encounter ko na mga nasa 5,000 lang na pure copper ay yung mga dati pang model katulad ng concert, yung dati pang concert na pure copper. Ilan sa DB Audio may mga tayo na pure copper, pero halos kalamihan ngayon aluminum na. Pero ito so far ang dalawa na available pa sa market at active pa ngayon ay pure copper. So sulit kung bibili kayo para sa akin. So pili lang kayo mga boss kung alin yung gusto nyo. Yung maraming features, yung konti ang features pero malakas ng konti. Okay, so hindi naman natin pwedeng mailagay lahat. Actually ito para sa akin, ako kasi minimalist. Mas simple yung design ng amplifier, mas gusto ko. Ayoko ng maraming dagdag borloloy sa amplifier. Siguro pupunta ako sa 9,000 kung simple lang talaga yung Pero depende naman, iba-iba naman kasi kung gusto mo maraming features, maraming function, dito ka na sa 757. Pero alin man dyan yung piliin nyo mga boss, okay rin. Kasi unang-una, solid yung laman niya. Hindi kayo talo, hindi ampaw. Hindi ampaw yung mga amplifier na to. Solid talaga. So sa heatsink, lamang sa maganda yung heatsink ni Pero kahit ganito yung heatsink na mukhang simple, makapal din. So wala ka nga, kumbaga mahirapan ka nga talaga pumili kung alin So nagbase lang tayo sa mga nire-review natin kung ano yung laman. Yun lang ang pinagbasihan natin. Wala tayong pinagbasihan na kung ano-ano pa man dyan Okay, hanggang dito lang yung review natin. Sana nakatulong to sa mga nalilito, naguguluhan. Hindi makapag-decide kung alin yung bibilhin. Sana natulungan ko kayo. Okay mga boss, maraming salamat. God bless po.